Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ni iyong anak na Panginoon naming Hesukristo, alang-alang kay Maria Birheng, Ina ng Diyos. Ipagkaloob mo makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inulog namin ito sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang tao. Ng lahat ng bansang tinawag ko,
upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog ng Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipanangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay papahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon siya'y hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo po lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ng tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po from the different dioceses, parishes, and provinces, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang alaala ng kapiyastahan ng ating mahal na ina bilang ina ng mga biyaya at pagpapala. Our Lady of Graces. Kung titingnan po natin sa ating buhay, paano ba natin maipadama at malalaman ang pagmamahal ng ating mahal na ina sa bawat isa po sa atin?
Bagamat ang ating mahal na ina ang ating modelo ng ating pananampalataya, ng ating modelo ng pagsunod sa ating Panginoon, at modelo ng pagiging isang mabuting ina sa kanyang mga anak. Sa buhay po na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, narinig po natin kung pagninilayan po natin ang unang pagbasa at lalong higit ang ating ebanghelyo. Bilang nabubuhay sa mundo, bilang nabubuhay sa sanlibutan, bilang isang tao, kung pag-uusapan po natin ang pag-ibig, marami na po tayong naranasan about sa pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay isang pag-ibig na kakayanan ng bawat isa po sa atin. Kaya ibig sabihin, habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo at bilang isang tao, sa limited nating pag-iisip at pag-unawa, pwede po natin i-express o ilahad kung ano ang pag-intindi po natin sa salitang pag-ibig dito sa ibabaw ng mundo. Kaya kung titingnan po natin, marami mga pagkakataon po tayo na ipahayag ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Pag-ibig sa mga taong nangangailangan ng ating presensya. Kaya napakahalaga na ipahagi ito sapagkat ito ang nagbibigay ng sigla sa kalungkutan ng tao. Pero maraming sangkap ang salitang pag-ibig. Maraming ingredients para masabi po natin kung true love pa ito o puppy love o fake love. Marami tayong pwedeng sabihin, pero ang mga ingredients na ito ay madalas din po nating nararanasan bilang pag-ibig po nating sa ating mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga magulang, sa ating kaibigan, sa ating mga kakilala sa buhay. At ang mga sangkap na ito ay isa masasabi natin ay pagsisibi nating mabuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Mabuhay sa pagiging bukas palad, hindi sa pagiging madamot. Mabuhay sa pagiging isang, sabi natin, mapagbigay, hindi magnanakaw. Mabuhay para sa kabutihan, hindi para sa pansariling interes. At ang lahat ng ito ay ilan lamang sa kahulugan ng pag-ibig na meron tayo sa ating buhay. Kaya kung titingnan po natin pagninilayan ng unang pagbasa, na sinasabi nga po ng mga apostol, lalong-lalo na po si Bernabe at si San Pablo, na pinili ng ating Panginoon para ipahayag ang mabuting balita, para ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa ating unang pagbasa, bakit kailangang harangan ang kabutihan ng Diyos sa tao? Bakit kailangang kontrahin ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa tao? Ibig sabihin, ang ating inang simbahan, bagamat ito'y mayroong batas at obligasyon, pero hindi nangangahulugan, ito'y nagpapabigat sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin ang batas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ay hindi po pahirap, lalo na kung ito'y kabutihan para sa lahat. Nagiging pahirap dahil nabubuhay sa kasalanan. Ay diba ang kasalanan ay masama? Ayaw nila ng kabutihan, kaya mabigat para sa kanila. Pero kung ikaw ay mayroong mabuting puso at umiibig, hindi ito mabigat para sa iyo, kundi ito pa nga ang magiging daan mo para hindi ka magkamali sa pagpili na magiging buhay mo pagdating ng panahon. Marahil sasabihin po natin madaling makahanap ng mapapangasawa, madaling makahanap ng maayos sa trabaho, madaling makakita ng mga tao mapagkakatiwalaan kung mayroong pag-ibig. Pero madalas, nagiging deceiving po iyon. Kaya mahalaga po na tingnan po natin ang batas ng simbahan para hindi tayo maligaw. Marami sa atin ang naliligaw.
Kaya po sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang pag-ibig dapat ang mananaig. Kung nandoon ang pag-ibig, naandoon ako. So ibig sabihin, hindi ang pag-ibig ang nakakasira sa pagsasamahan ng tao. Kundi ito pa nga ang nagbibigay ng kaganapan. Ito pa nga ang nagbibigay ng sigla. Pero ang tanong bilang isang tao, bakit maraming napapariwara pagdating sa pag-ibig ng tao? Inuulit ko po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makakasira sa bawat isa sa atin. Hindi makakasira sa samahan ng bawat isa po sa atin. Gaya po ng tanong ko kanina, bakit nasisira? Bakit nagiging dahilan sinasabi nila na ang pag-ibig? Hindi po. Ang problema lang po, yung pag-intindi, pang-unawa, kung ano ba yung pag-ibig. So pag sinabi natin pag-ibig, pinoproteksyonan ang bawat isa. Pinoproteksyonan ko ang sarili ko. Pinoproteksyonan ko ang bawat isa sa inyo. Tayong lahat. Pinoprotektahan ng salitang pag-ibig ng Diyos. Pero bakit minsan sa atin, nang dahil sa pag-ibig ay nasisira? Mali po yun. Nagiging mali dahil sa maling disposition sa buhay. Hindi pinapag-aralan. Walang discernment. Kundi nagsugod lang ng sugod. Hindi inaalaala kung sino ba itong aking iibigin. Sino ba itong makakasama ko habang panahon. Kaya kung titingnan po natin, mali po na ang ibig sabihin ng dahil sa pag-ibig masisira. Hindi po, kundi ang pag-ibig ang nagpapatibay sa samahan ng bawat isa po sa atin. Ang problema lang, ang tao, hindi niya maintindihan ang pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay umiibig, kung ikaw ay nagmamalasakit, kung ikaw ay nagmamahal, bakit naniniwala ka sa kasinungalingan? Kung ikaw'y nagmamahal, bakit ginagawa mo ito para ikaw sabihin po natin mapariwara ka? So ibig sabihin, ang pag-ibig na gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon, ito ang magbibigay o gabay ng bawat isa po sa atin habang tayo'y naglalakbay, habang tayo'y nagpapalalim ng ating malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Ang example po na sinasabi po natin, kung ang pag-ibig ay talagang wagas at totoo, bakit may mga mag-asawa na nagkakaroon ng hiwalayan? Bakit may mga anak na malayo sa isa't isa? Bakit may mga magsing-irog na sinasabi po natin hindi naging maganda? Tulad po ng sinabi ko, may pamamaraan, may proseso. Katulad ng ating mahal na ina, ang ina ng mga biyaya at pagpapala. Grabe ang nakamit ng ating mahal na ina para ibigay ang kanyang anak para sa bawat isa po sa atin, sa buhay po natin. Tulad po mga kabataan na mag-aasawa niya by the future, ano ba ang mahalaga sa atin? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Bakit hindi natin kayang patunayan? Kaya ang unang pag-ibig para mas makita, kilalanin ang bawat isa. Hindi sapat ang isang oras, hindi sapat ang isang taon, hindi sapat ang 2 taon. Kaya nga po ang isang mag-asawa pag nagsama nang walang sapat na pangunawa, walang sapat na pagkilala ng bawat isa, darating at darating ang panahon, makikita at malalaman ang totoo pagkasama mo na ang tao. Makikilala mo ang isang tao pagkasama mo na siya sa isang bubong. That is why mahalaga na kinikilala ang bawat isa. Sapagkat sa pagkilala ng bawat isa, doon po natin may ipakita na ikaw ay pagiging isang matapat sa bawat isa. Doon ay ipakita ang iyong katotohanan. Doon ay ipakita mo ang iyong imperfection. Doon nakikita mo ang iyong kahinaan. At dahil doon, nauunawaan ka ng taong mahal mo. Pero kung walang pangunawa ng taong mahal mo, iyon ang magiging dahilan kung bakit away dito, away doon. Kasi nga po, hindi natin naiintindihan ang salitang pag-ibig.
Kaya yung pag-ibig ng ating Panginoon ay higit pa sa ekspresyon ng pag-ibig ng bawat isa po sa atin. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay wagas at walang katumbas. That we call it priceless sa buhay po natin. Minsan ang tao nagkakamali pagdating sa pag-ibig dahil maling disposition, dahil nagmamadali. Sapagkat tayo bilang isang tao, hindi naman tayo perfecto Hindi naman perfecto tayo na kilalanin ang bawat isa in 1 year. Makikilala po natin in the long run. Makikita po natin ang pagpapahalaga ng bawat isa po sa atin. Kaya kung may mga kahinaan sa buhay, parte po yan ng ating pamumuhay ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, kung ikaw'y nabubuhay sa pag-ibig, sundin mo ang aking salita. Sundin mo ang aking kalooban. At doon may ipakita ng ating Panginoon na hindi tayo iniiwan. Tayo lang tao ang nag-iiwan sa Kanya. At ito ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang sa unang pagbasa, kahit po sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Katulad na ipinadama ng ating mahal na ina, bilang ina namang pagpapala at biyaya. Katulad po ninyo, kaya niyong ibigay ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos. Sapagkat marami na naging successful. Marami na naging matagumpay. Pero ang iba pa rin, nabibehind pa rin. Dahil hindi nila matukoy kung anong ibig sabihin nito. Pag sumusunod tayo sa pag-ibig ng Panginoon, hindi nangangahulugan na wala tayong problema. Hindi nangangahulugan na wala tayong pinagdadaanan. Kasama po yun. Ang kailangan lang po ay ang pag-ibig na may pangunawa. Ang pag-ibig na may pag-intindi. Ang pag-ibig na bukas sa katotohanan. Na ang pag-ibig na bukas na hindi nabubuhay sa kasinungalingan. Kasi pag ganun po ang ginawa po natin, ibig sabihin yung pag-ibig ng Diyos nasa kaganapan na ng tao. Pero kung ang tao ay hindi open sa pagbabago, kung ang tao ay sarado ang isip sa katotohanan, kung ang tao ay ang pansarili lamang interes, anong hinihingi natin pag-ibig? Hindi po pag-ibig yon, kundi pagkawasak. So ibig sabihin, hindi ang Diyos ang nagwasak ng pagsasamahan. Sino nagwasak? Ang tao. Kasi ang tao ayaw makinig, ayaw umintindi, ayaw umunawa. Ang gusto ng tao, siya lamang ang iniintindi, siya lamang ang inuunawa, siya lamang ang pinakikinggan. Hindi po ganon. Kaya nga sa buhay po natin, maging bukas tayo. Kasi bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, dala-dala po natin yan habang buhay. Hindi po yan temporary. Kaya nga sa isang mag-asawa na bubuo ng pamilya, hindi yan parang sinabi pag mainit na ang kanin, iluluwa mo. Hindi ganon. Ang pag-ibig ng Diyos sinabi, may sakripisyo hanggang sa dumating ang panahon, hanggang sa huling hantungan natin sa ibabaw ng mundo. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, huwag tayong matakot na kilalanin natin ang ating sarili. Sapagkat pag kinilala natin ang ating sarili bilang alagad ng ating Panginoon na sumusunod sa Kanyang kalooban, kahit mahirap, magiging madali. Just simply because sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay may pag-ibig, na andoon ako. So, ibig sabihin, tayong lahat nakakaranas nito. Kaya ang kailangan lang po talaga natin, i-design po natin ito sa ating buhay. Ito ang magbibigay ng direksyon kung bakit ang tao, kung bakit ang nagmamahalan ay nagiging matagumpay sa kanilang pagsasama. Ang sekreto, inuunawa. Kung ang mga tao ay marunong umunawa, how much more ang Diyos? How much more ang ating Panginoon? Hindi siya magpapabaya sa atin. Kaya hanggat maaari, kung may pinagdadaanan ang buhay na nagmamahalan, lapit lang sa Panginoon. Huwag kayong bumitaw. Pag ikaw ay bumitaw, ibig sabihin, nagkamali ka na nga, dadagdagan mo pa ng pangalawang pagkakamali. Dapat inilalaban. Dapat ang bawat isa ay mayroong sinasabi nating pagmamalasakit at respeto sa bawat isa. Huwag niyong isipin na lahat kayo ay tama.
Bawat isa may mga bagay na complements. Kaya nga sa buhay po natin, hindi tayo sinasabing robot. Hindi tayo panapon sa ibabaw ng mundo. Hindi tayo palamati lang, kundi nasa ibabaw ng mundo dahil yung pag-ibig ng Diyos ay ibinabahagi sa bawat isa sa atin. Ngayon kung ang pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos ay hindi natin magamit sa tama, ano mangyayari sa atin? Kahit yung simpleng buhay, hindi maiintindihan. Kaya mahalaga po ang tamang paggabay. Kaya mahalaga po ang tamang pagtuturo. Kaya mahalaga po ang tamang pag-intindi. Kaya mahalaga po ang tamang pangunawa. Dahil sa mga bagay na ito, mas naipadama po natin ang kahulugan ng pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Dahil sa kahinaan po natin, matatakipan yon dahil ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, kailanman ay hindi magiging mali. Anong ibig ko pong sabihin? Sa buhay po natin ng pagsunod sa ating Panginoon, pag pinag-usapan po natin ng pag-ibig at pagmamahal, maraming nabibiktima. Lalo na kung hindi tayo marunong magdasal ng mabuti. Lalo't hindi hinihingi natin ang gabay ng Diyos. Kaya tayo po bilang isang Katoliko, hingi natin ang kanyang pagpapala sa tulong ng ating mahal na ina no humingi tayo ng panalangin na maunawaan natin ito sa ating buhay. Nang sa ganon, kung dumating man ang panahon ng mga pagsubok sa nagmamahalan, mayroong matibay na pundasyon kung bakit patuloy pa rin silang nabubuhay. Nabubuhay ang tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Berheng Ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghahain ng sarili sa krus na dambana, na ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang namin ang mahal na ina bilang ina ng mga biyaya at pagpapala. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Berheng totoong mapalad, na iyong piniling naging ina ng iyong anak, noong isugon mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalistinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang bayang pinagbuklod ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-ibig, awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your heart, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gather today. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Longing for shelter, many are homeless. Longing for warmth, many are cold. Make us your building, shelter
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhan pananda ng pananampalatayang tunay, ang paninindigang naming Diyos na totoo at taong totoo na nagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang mapagindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang pagliligtas, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konporadiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12, na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipadadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po, ang posting ng mga official entries. Judging criteria, social media engagement, 30% for the like, comment, and share. Press evaluation, 50%. Costume and visual presentation, 20%. Ang pinakamataas ng percentage ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 para sa third place. Inaanyayahan rin natin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25, 9:00 ng umaga para sa announcement ng mga nanalo. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.